Isa ka lang bata. Papaano mo yun gagawin, ha? Ikaw ang mamamatay dahil wala kang puwang sa mundo, halimaw! Dito sa aming maliit na nayon ay kilala ako sa aking husay sa pagiging batang albularya. Makulit nga lang. Namana ko daw ito sa aking yumaong lolo. Ang iba, hindi naniniwala kasi bata lang daw ako. 15 anyos na ako kaya hindi na ako bata. Parati kasing madalas magkasakit dito sa amin. At dito sa bahay namin dinadala. Kaya ayun, natuto ako. Nak, tayo na sa gulod at kukuha pa tayo ng mga halamang gamot para sa panghihilot. Ako na lang, Nay. Kaya ko na yun. Sanay naman na ako mamili ng mga dahon. Sigurado ka ba? Baka mamaya hindi mo makita may ahas pala sa daan. Sasamahan na kita. Hindi po, kaya ko na. Kunin ko na lang po yung bayong para makalakad na. Hayaan mo na yung anak mo, Helen. Kaya niya na yan. Hindi mo ba narinig? Basta Lilia, sa daan ng tingin, ha? Napatango ako sa bili ni Itay. Dala ko ang bayong at maliit na kutsilyo para pumutol sa mga halamang damo na makikita ko mamaya. May hamog pa nang umalis ako ng bahay namin. Kaya medyo malabo pa ang daan. Sa katulad kong 15 anyos na, ay malinaw ko pa naman na nakikita ito. Nang makarating ako sa gulod, ay ibinaba ko na ang bayong pero parang may mabilis na hayop na nagtatakbo sa likuran ko. Kaya napatingin ako doon. Pero wala naman akong nakita. Napakamot pa ako sa ulo ko dahil alam ko at narinig ko talaga na meron. Bakit kinukonsinti mo naman yung anak mo, Gani? Alam mo naman na madalas na makulit yun. Mahal, noon makulit si Lilia. Pero dalagita na siya. Alam niya ng biro sa hindi. Hayaan mo siyang matuto pa para mas lalong lumawak ang kakayahan niya bilang albularya. Bahala ka. Ikaw ang nagturo dyan. Ikaw ang laging kausap ng anak mo. Oh, nadamay pa ako. Sino ba magtuturo? Palagi kang abala dito sa bahay. Baka mamaya bumangon si Itay, siya magturo dyan. Puro kakalukuhan talaga. Sige na at maghahanda na ako ng almusal natin. Nang wala nang naulit na parang tumakbo, ay nagsimula na akong maghanap ng mga dahon na malalaki. Ginagamit kasi namin ito para ipantapal sa mga maga, sugat at pilay ng mga nagpapagamot sa bahay. Yung iba naman, ikinakatas ni Inay. Halos madami na rin akong nakuha kaya kinuha ko na ang bayong. May nakita pa akong kakaibang punong kahoy kaya kumuha rin ako ng balat nito. Unti-unti ring nawawala ang hamog at sumisikat na ang haring araw. Pauwi na ako nang matanaw ko sa bahay ang iilan ng mga tao kaya nagmadali akong maglakad. At nang makita nila ako ay nagliwanag na ang kanilang mga mata. Dito kasi kami naninirahan sa lugar ng San Dionisio, sa lalawigan ng Iloilo. Ano pong meron? Magpapagamot daw, anak. Nabati raw yata sa tabing ilog, sa may baba ng burol. Kailan pa po ito? Baka mamaya nagdadahilan lang ang bata, ha? Lilia naman, namimilipit na ang bata. Nagdadahilan pa bang tingin mo dyan? Biro lang po, Tay. Ang seryoso nyo. Pakipasok niyo na po yung bata. Tapos, Nay, pahanda na po ng isang plangganang tubig. Tumalima na si Nanay para matignan ko na ang bata. Totoo na namimilipit na ito sa sakit. Pinahiga ko ito kay Itay sa papag. Nang lagyan ko ng langis ang tiyan nito ay nagsisigaw kaya napahinto ako sa pagpapahid. Naiyak na lang ito dahil na rin siguro sa sakit. Sumigaw pa ito nang sinimulan ko ng hilutin ang tiyan niya at ulo. Anong nangyari sa kanya, anak? Bakit sumisigaw siya? Nabati po siya, Tay. Nay, pakuha po ng kandila. Tsaka posporo na din po. Eto na, nak. Ano ba yung sakit niya? May kutob na ako. Pero mas dapat ay makasiguro po tayo. Saan po ba nagpunta yung anak niyo, Ale? Sa burol daw, anak. Sa ibaba ng ilog.
Sinimulan ko nang ipatak ang kandila sa tubig. Maging sina Itay at nanay ay nakatunghay din sa ginagawa ko. 3 patak pa lang ng kandila ay isang imahe na agad ang aking nakita. Tumingin ako sa nanay ng bata at maging ito ay nakatingin din sa akin. Pati na rin ang kasama nitong isa pang babae. Anong nakita mo, anak? Hindi po sa baba ng burol nakuha ng bata ang sakit niya sa sikmura. May malaking puno kayo sa likod bahay, hindi po ba? Tessie, meron ba? Anong meron doon, anak? May bunga yun, di po ba? Nagalit ang nagbabantay dahil kumuha yung anak niyo kaya sumasakit po yung tiyan niya pati ulo po. Anong bantay, Lia? Anong nilalang ang nasa puno sa likod ng bahay nila? Nagkatinginan kaming lahat. Naghihintay sila sa sasabihin ko. Huminga ako ng malalim para sabihin ng maayos ang nilalang na may gawa ng pagkakasakit ng bata. Tumayo ako at lumapit sa nakahigang bata na ngayon ay umiiyak pa rin. Isang kapre ang nasa likod bahay niyo na nakatira doon sa isang malaking puno. Nagalit siya sa anak niyo dahil sa pagkuha niya ng mga bunga doon. Kung ganun, anak, mapapaalis pa ba ang kapre sa bata? Alay, tay. Yun ang kailangan. Isang buhay na manok. Pugutan niyo po at ipaikot niyo yung dugo sa paligid ng inyong bahay. Tapos noon, ilagay niyo to sa tapat ng puno. Isang patay na manok, anak? Tapos aalis na? Kausapin niyo po at humingi kayo ng paumanhin. Bibigyan ko kayo ng langis. Kada 3:00 ng hapon, ipahid niyo sa tiyan niya at sa ilalim ng paa. Oh, Tessie, narinig nyo. Bantayan nyo kasi ang bata para hindi nangyayari ang ganyan. Kinuha ko ang langis na natira at binigay ko sa kanila ito ng libre. Mahirap lang din sila, kaya alam ko yung buhay. Nag-abot sila ng saging kaya natuwa naman si nanay. 3 araw po ha, kada 3:00 po. Tapos po nun ay magiging maayos na po yung anak nyo. Basta sa susunod, kung kukuha, dapat magpapaalam pa rin kahit hindi natin nakikita. Salamat, Lia. Ang husay mo talaga, Neng. Pagpalain ka pa ng Diyos. Wala po yun. Ingat po kayo. Pwede na pong kumain yan. Hindi na isusuka. Anak, nagsusuka yung bata. Hindi naman sinabi ni Tessie yun ah. Alam ko lang, tay. Galing ko, no? Natawa si Itay. Dahil doon, sinamahan ko ang mag-ina na makalabas ng bahay namin. Medyo maayos na rin ang kulay ng labi nito kaya alam ko na maayos na talaga siya. Nakahinga ako ng maluwag nang makabalik ako sa loob ng bahay. Nakatingin sila sa akin kaya natawa ko nang tanungin ko sila. Ang galing mo ron, anak. Tunay talaga na namana mo ang kakayahan ni tatay. Mabuti na lang at mga ganun lang yung nakikita mo, anak, sa mga nagpapagamot dito. Ano po ba yung gusto nyong makita ko, Nay? Marami sa paligid. Yung iba itim. Mas madalas puti pero madalang silang lumapit sa tao. Bakit, anak? Gahaman po kasi yung iba eh. Pansarili lang yung gusto. Iniwan ko na muna sila, inay at itay para makapagpalit ng damit. Nabasa kasi ang pranela ko sa hamog kaya nagpalit ako ng damit. Nasa tapat ako ng bintana nang maaninag ko ang isang bulto na nakakubli sa mataas na damo sa tabi ng isang malaking bato. Lumapit pa nga ako dahil medyo malayo kasi kaya hindi ko masasabi na tao yun. Nak, andito si Lira. May usapan daw kayo. Andyan na po, Nay. Sandali lang po. Dalian mo, ha? Lia, ano? Bilisan mo na dyan. Oo na, nagbibihis lang yung tao eh. Paglabas ko, ay nakangiti sa akin si Lira. Kababata ko. May dala itong isang piling ng saging at inabot kay inay. Tsaka ako hinila kaya nawala saglit ang nasa isipan ko. Napapailing na lang si Itay nang tignan ko siya. Ayaw ko pa naman sanang umalis ngayon dahil bala ko sanang tulungan si inay sa mga gagawin na gamot. Nakakita ako ng gagamba tsaka ako ito kinuha at nang nalapitan ay hinagis ko kay Lira. Kaya napatili ito. Ang ingay mo kasi. Lia, ano ka bang bata ka?
Alam mo nang takot dyan ang kaibigan mo eh. Hindi po yan. Mas malaki ka pa sa gagambay eh. Lia naman eh. Uuwi na nga lang po ako, Aling Helen, Manggani. Ha? Huwag mo nang pansinin yung kaibigan mo. Napakapilya talaga. Lia, ano? Tatawa ka na lang dyan. Tumatawa pa rin ako pero kalaunan ay tumigil rin dahil kita ko sa mukha ni Itay na naiinis na siya sa akin. Kaya nagkamot na ako ng ulo bago humingi ng dispensa dito. Sorry na, ano ba kasi yung gagawin natin? Huwag na lang, uuwi na po ako. Sige na po, sa susunod na lang. Sigurado ka ba, Iha? Ito kasing si Lia, puro kapilyahan yung nasa isip. Nanghingi na nga po ako ng pasensya eh. Sorry ulit. Tumangulang si Lira pero umuwi pa rin siya. Medyo nahiya rin ako. Pero biro lang naman talaga yun. Nasakto lang na medyo malaki yung gagamba. Nang makaalis na si Lira, ay pinagalitan ako ni Itay. Bakit naman ganun, Lia? Ikaw na nga ang pinunta ng kaibigan mo. Pinagtripan mo pa. Sorry na nga po. Pupuntahan ko na lang po sa mamaya sa bahay nila. Bakit ba kasi anak? Pagod ka ba? Dapat sinabi mo ng maayos. Hindi yung pinagtripan mo pa. May dala pa naman siyang saging. Akala ko'y nabawasan na yung kapilyahan mo. Mas lumala pa yata yan, Lia. Pwede mo namang sabihin sa kaibigan mo na may gagawin ka. Hindi yung tinakot mo pa. Ay, hayaan mo na mahal. Baka hindi talaga niya intensyon yun. Sige na Lia, matulog ka na muna kung inaantok ka pa. Bumalik na lang ako sa kwarto ko pero hindi ko naman talaga intensyon na takutin si Lira. Bibiruin ko lang talaga siya. Tahimik akong nahiga ulit at nang maalala ko yung nakita ko kanina ay bigla akong napabangon. Pero hindi ko na ito nakita. Lumabas ako kahit na nandoon pa sina Inay at Itay. Saka ako magtutungo sa kinatatayuan nito kanina nang tawagin ako ni Itay. Oh, san ka? Susundan mo si Lira? Hindi po, may titignan lang po ako sa labas. Bakit? Anong meron doon? Samahan mo nga yan mahal at baka kung sana naman yan magpunta. Ako na lang po. Doon lang po ako, may sisiguraduhin lang. Kaya ko na, Tay. Sige na, bumalik ka din. Sundan kita. Mauna ka na kung ano yon. Lumabas na ako pero saglit ko na munang nilingon si Itay kung sumunod nga. Pero mabuti hindi naman pala. Sinisilip ko habang palapit ako sa kinaroroonan ng bulto kanina. Pero wala pagdating ko doon. Isang malaking sangalang ng puno ang naabutan ko na nakasandal sa katawan nito. Anong meron dyan, Lia? Kapring panutay! Bakit naman po kayo nanggugulat? Anong nanggugulat? Hindi ba't sabi ko sa'yo na susundan kita? Batang ere. Ano bang tinitingnan mo dyan? Nagulat nga po ako. May nakita po kasi ako kanina dito nung kumatok si nanay sa pinto kanina. Anong nakita mo? Kanina? Hindi ba't narito si Lira kanina? Baka siya lang yung nakita mo. Iniisip ko pa kung si Lira nga ba yun. Pero imposibleng siya yun. Mas mataas na anyo yung nakita ko pero si Lira ay halos magkasing taas lang kami pareho. Kaya napatitig ako kay Itay at naghihintay naman ito ng sagot mula sa akin. Hindi po, Tay. Dahil bago pa man kumatok si Inay sa pinto, nakita ko na dito yung tinitignan ko. Hindi ko po masabi, Tay. Basta, iba po yung naiisip ko. Hindi yung tao lang basta, Tay. Hoy! Pumasok na nga kayo ditong mag-ama? Opo, Nay. Napahinto ako sa pagsagot dahil parang nakita kong may kasama si nanay sa loob ng bahay. Isang itim na usok. Kaya naman napahawak ako sa braso ni Itay at mabilis na tumakbo pabalik sa bahay. Nay! Lumabas kayo ng bahay! Bilis! Anak, bakit? Dalian niyo, Tay! May masamang dilalang sa bahay! Nay! Labas! Diyos ko po. Helen, lumabas ka na dyan. Ha? Bakit? Eto na, lalabas na ako. Mabilis kong tinakbo yung bahay namin. Sigurado ako sa nakita. Nakatayo ito sa likod ni nanay.
Nang lampasan ko si inay at pumasok sa loob ng bahay, ay sumalubong sa akin ang kakaibang lamig ng hangin. Pero wala naman akong nakita na iba, maliban lang sa amoy na parang nabubulok. Lia, anong meron dyan anak? Nakita mo ba? Wala po, tay. Pero imposible dahil nakita ko talaga. Nasa likuran yun ni inay kanina. Anong nasa likuran ko? Anong nakita mo? Kinakabahan ako sa'yo, anak. May nakita po ako kanina. Nandito siya nakatayo. Sandali nga po at kukuha lang ako ng insenso. Masama yung pakiramdam ko, nay. Posible bang aswang yun nak o engkanto? Bakit nandito siya sa bahay natin ng ganito kaaga? Napatigil ako sa balak na pagpasok sana sa loob ng silid ko. Hindi ko rin alam yung isasagot sa tanong sa akin ni Itay. Kung engkanto yun, hindi mabaho yung amoy, kundi amoy putik sana. Pero para siyang nabubulok na hayop kaya nasisiguro kong aswang yun. May kasama tayo dito. Buksan niyo lahat ng mga bintana, tay. Tsaka magpapausok ng goma sa labas ng bahay. Para saan yun, anak? Anong dulot na maganda nun? Sige na mahal, ako nang bahala doon. Yung mga bintana, ikaw na ang bahala. Sige, akong bahala sa mga yon. Basta tiyakin niyo na magiging maayos yung bahay natin. Aalis din siya, nay. Akong bahala doon. Hindi niya pwedeng angkinin to. Nagpausok si Itay ng goma habang nagsindi ako ng insenso sa buong bahay. Sa lahat ng sulok para mapuno ito ng amoy at usok. Matapos yun ay lumabas na rin ako. Para pagmasdan kung may kakaiba pa ba sa paligid, isang malakas na hangin lang ang umihip. Kasabay nun ay ang pagkawala ng usok sa loob. Papasok pa lang kami sa bahay ay may sumisigaw na sa daan kaya napatingin kaming tatlo doon. Hindi ba't nanay ni Lira yun anak? Ano kayang nangyari? Hindi ko rin po alam pero parang masama yung kutob ko. Gani, tulungan niyo si Lira. Lia anak, ang kaibigan mo. Bakit? Kaagaling lang dito ng anak mo. Napaano siya? Oo nga po, nasan po ba si Lira? At bakit kayo umiiyak? Hindi makapagsalita ang ginang dahil hinihingal pa siya sa pagtakbo. Ikinuha namin ito ni Itay ng tubig at nang mahimasmasan ay tumingin ito sa amin tsaka naman umiyak. Naawa tuloy ako para kay Lira kahit na hindi ko pa man alam ang nangyari dito. Kumalma ka muna, Agnes. Ano bang nangyari sa anak mo? Hindi ko rin alam, Gani. Pag uwi niya sa bahay bigla na lang siyang nagwala at nanakit na mga tao sa labas kaya ayun, nakagapo siya sa loob ng bahay. Po? Bakit nagkaganon si Lira? Bukod po doon, anong napansin niyo? Wala. Basta ganun na siya. Ang napansin ko lang parang may sugat siya sa balikat. Namumula kasi. Sugat? Ang mabuti pa anak, puntahan mo na si Lira at kami na ang bahala dito. Ayaw ko mang iwan sila nanay at tatay pero naawa din ako kay Lira. Kumuha muna ako ng langis. Lana kong tawagin para makasiguro sa aking hinala. Kinuha ni Itay ang tinatago niyang maliit na buntot pagi at ipinabaon sa akin. Total, ay ramdam ko na wala ng itim na bumabalot sa bahay ay nagpasya na rin akong puntahan si Lira. Pagdating namin sa bahay nila ay marami na rin ang tao. Dinig ko ang sigaw ni Lira. Kaya nang makaramdam kami ni Aling Agnes at makapasok kami sa loob ng bahay nila, ay nagulat pa kaming pareho dahil sa pagbabago ng itsura nito. Para akong naistatwa sa kinatatayuan nang makita ko siya. Lira, anong nangyari sa iyo? Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan yung anak ko, Lia. Umalis siyang maayos kanina. Bukod po sa sugat, wala na po ba siyang ibang dala? Pagkain, ganun o kaya tubig? Ayun, naaalala ko. May dala siyang mga matatamis na candy. Basta kinakain niya yun matapos yun nagkaganyan na siya, Lira. Masama yung kutob ko. Sa itsura po niya, hindi na po normal yan, Aling Agnes. Kinuha ko ang lana sa baga at nang ilabas ko ito ay kumukulo na akalain mo'y lalabas na ito sa botelya kung saan ito nakalagay. Nang ilapit ko ito kay Lira ay mas lalong tumindi ang pagkulo ng lana. Tama nga ang hinala ko. Matutulis na ang mga kuko niya
At ang mga tao sa labas ay natatakot na rin sa pagbabago ng kanyang itsura. Nanlilisik ang mga mata ni Lira kaya mas lalo tuloy akong naawa. Anong nangyari sa anak ko, Lia? Bakit nagbabago yung itsura niya? Nayanggaw po sa Aling Agnes kaya po ganyan si Lira ngayon. Anak, Tay, ang nanay po kasama niyo rin po ba? Bakit po kayo sumunod dito? kasama ko siya. Hindi mapakali. Kaya sumunod kami. Anong nangyari kay Lira? Bakit ganyan ang itsura? Para siyang... Aswang po, Tay. Nayanggaw po siya kaya iba po yung wangis niya. Hindi na siya si Lira, Aling Agnes. Napahagulgol ito. Kaya pati ako ay di ko napigilan na umiyak din. Nakatingin ako kay Lira na ngayon ay mukhang hirap na hirap din. Sumagi sa isipan ko yung nakita kong anyo sa likod ng puno at ang tila lalaki na nakita ko rin sa likuran ni Inay. Kung ganon, aswang nga yun. At si Lira ang nabiktima niya. Anak, anong gagawin natin kay Lira ngayon? Babalik pa ba siya sa dati? Ikinalulungkot ko po, Tay. Aling Agnes, nahawaan na siya. Kaya ang mabuti pong gawin kay Lira ay... Ano? Anak? tapusin na po yung paghihirap niya. Hindi pwede yung gusto mo, Lia. Hindi ikaw ang magpapasya sa anak ko. Kung papatayin mo siya, ay umalis na lang kayo dito. Ipinagtulakan ako nito, maging si Itay. Pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Napaiyak na rin ako ulit dahil sa paghihirap ni Lira. Umawak ako sa braso ni Itay para makiusap na kausapin si Aling Agnes. Pero wala rin siyang nagawa dahil anak niya ito at wala kaming karapatan. Sandali lang naman, Agnes. Maawa ka sa anak mo. Oh, tingnan mo nga. Sa tingin mo, mabubuhay pa ba ng normal yan? Wala na kayong pakialam doon. Anak ko yan. Kaya ako yung masusunod. Pero Aling Agnes, delikado po siya kapag nakawala. Aswang na po yung si Lira. Hindi. Anak ko pa rin yan. Lumayas kayong mag-ama. Alis! Tay, hindi po pwede. Mapapahamak po sila. Umiling si Itay dahil nagdesisyon na rin ang nanay ni Lira. Pati ang mga tao doon ay nag-alisa na rin dahil sa malakas na pagsarado nito ng pinto nila. Nakatayo pa rin ako sa labas ng pinto habang nakatalikod. Huminga ng malalim si Itay habang si Inay naman ay nakatingin lang sa amin. Tay, tulungan natin si Lira. Wala na tayong magagawa, anak. Ikaw na rin ang may sabi na wala ng lunas yon, hindi ba? Magulang si Agnes at desisyon niya yon para sa anak niya. Anak, tayo na. Hindi mo pwedeng pilitin kung ayaw. Halika na, umuwi na tayo. Pero paano po si Lira, Nay? Nahihirapan po siya ngayon. Umuwi kaming tatlo nang walang kibuan. Pakiramdam ko, ako ang may kasalanan. Dahil kung hindi ko siya pinagtripan, baka hindi siya umuwing mag-isa. Napahinto ako sa paglalakad kaya tumigil din sila Inay at Itay. Sabay tingin nila sa akin. Bakit, anak? May nakaligtaan ka ba? Ako po ba yung may kasalanan, Tay? Sinisisi niyo rin po ako dahil sa nangyari? Lia, ba't mo naman naisip yan, ha? Itong batang to talaga, walang may kasalanan doon. Kung hindi ko po kasi niloko si Lira, hindi naman po siya uuwi agad, hindi po ba? Hindi mo kasalanan yon, anak. Walang may gusto sa nangyari. Ang dapat ay mahuli kung sinong may gawa nun sa kanya. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa makauwi. Tahimik pa rin ako at ang lana na langis ay ipinatong ko sa ibabaw ng pasimano sa loob ng aking silid. Naupo ako sa kama tsaka nagdasal ng taimtim para mahuli ko ang aswang na yumanggaw kay Lira. Sa maghapon na yon ay wala akong ibang naisip kundi si Lira. Sigurado kong makakaalis yun at delikado ang makakagat nito. Lia anak, labas na at nang makakain na ng hapunan. Nasa kwarto pa ba ang anak mo? Oo yata. Ikaw na nga yung tumawag para hindi na lumamig yung pagkain. Andito na po ako. Pasensya na po, Nay.
Hindi na kita natulungan. Iniisip ko po kasi si Lira. Baka napano na si Aling Agnes. Huwag mo nang isipin yun, anak. Siya ang may kasalanan kung maagawa ng masama ang anak niya. Sige na, kumain na tayo. Pinagsaluhan namin ng pagkain sa hapag. At nang natapos kami, ay bigla naman yung buhos ng ulan kasama pa ang pagkidlat na may kulog din paminsan-minsan. Napapitlag pa nga ako dahil sa gulat. Nang pumasok ako sa loob ng silid, ay agad kong nakita ang kumukulong langis. Patakbo kong kinuha ito sa ibabaw ng pasimano at agad na lumabas kung nasaan sila Itay. Oh, Lia, bakit dala mo yung langis? Etong lana, Tay. Kumukulo. Ibig sabihin po may aswang. Kahit malakas ang ulan, ibig sabihin nasa labas sila. Pwede po, Tay. Huwag kayong lumabas, ah. Saan ka pupunta, Lia? Ang lakas ng ulan sa labas. Pagsilip ko, ay sumabay ang kidlat kaya gumuhit ang liwanag nito sa lupa. At doon ko nakita ang dalawang nilalang sa ilalim ng buhos ng ulan. Napabalik ang tingin ko kay Itay dahil nakatingin din pala sa akin si Inay. Kinuha ko ang buntot pagi sa aking silid pero nanatili lang doon sina Inay at Itay. Sinong nakita mo sa labas? Hindi ko po makita yung mukha nila pero dalawa, Tay. Dito lang po kayo ni Inay, ah. Anak, susugod ka sa lakas ng ulan ng mag-isa? Delikado yan, Lia. Wag na. Hindi po, Nay. Kaya ko to. Alam niyo naman po na hindi ko hahayaan na may mga itim na nilalang dito. Basta wag kang papadaig, anak. Nasa likod mo lang ako. Ngumiti ako kay Itay. Inabot niya sa akin ng isa pang patalim. Kaya naman, kinuha ko ito habang tangan ko sa kabilang kamay ang buntot pagi. Pagbukas ko ng pinto, ay malakas pa rin ang hangin nang tumama ang mga mata ko sa tila babae na naroon at para akong nakaramdam ng kaba sa hindi ko malamang dahilan. Unti-unti naman ang humihina ang ulan dahil sa lakas ng hangin, kaya nasa labas na rin si Inay at Itay. Ikaw bang manggagamot rito? Sino ka? At bakit mo tinatanong? Umalis ka na at isama mo yung kasama mo. Ayaw mo bang kilalanin muna ang kasama ko? At bakit pa? Hindi ko gustong malaman. Umalis kayo dito dahil wala kang mapapala sa lugar namin. Diyan ka nagkakamali, bata. Gusto mong makilala? Napaingos ako at naglakad pa. Pero para akong natulos sa gitna nang makita ko ng mas malinaw kung sino ang tinutukoy niyang kasama. Para akong pinagsakluban ng langit sa nakita ko. Narinig ko pa ang tawag ni Itay sa pangalan ko. At tama nga, si Lira yun, ang kaibigan ko mula pa noon. Nanggilid na lang basta ang mga luha ko. At napabaling ako kila Inay at Itay. Umiling si Itay para iparating sa akin na hindi na ito ang dati kong kilalang Lira. Bakit parang natigilan ka, Iha? Mukhang kilala mo ang kasama ko. Lira, ikaw yung yumanggaw sa kanya? Ikaw ang may gawa nito sa kanya? Ako nga, bata kasi siya at kailangan namin ng lahi. At alam ko rin na isa ka raw albularya. Pero bakit hindi mo natulungan ang kaibigan mo? Tama ang iyong ama, Lia. Huwag kang makinig sa kanya, anak. Anak, huwag kang makinig dyan. Pinapaikot ka lang yan para hindi ka makalaban. Hindi na si Lira yan. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na tama ang aswang. Bakit hindi ko siya natulungan? Wala akong kwentang kaibigan. Pinaalis ko pa ito kanina. Tama siya, Tay. Wala akong kwentang kaibigan. Hindi ko siya natulungan. Anak, makinig ka. Wala kang kasalanan. Yung nasa harapan mo ang punot dulo nito. Wag, Lia. Wag kang maniwala. Anak! Isang albularya na mahina ang loob. Palibasa, bata ka pa. Kaya isa ka lang kuto para sa akin. Isang kuto na papatay sa'yo. Tama ang Itay. Ikaw ang may gawa niyan kay Lira kaya mamamatay ka na.
Pero mas mabilis ang pagsugod ni Lira. Pati kasi ang dalawa nitong kamay ay ginagamit niya rin sa pagsugod. Sasakmalin niya ako na mako ko pero mabilis akong umilag. Habang tumatawa naman ang aswang na lalaki. Kita ko sa mga mata ni Lira ang dilim kaya muntik na naman akong napaiyak. Pero kung magpapadala ako sa emosyon ko, ay baka ako naman at sila inay at itay ay madamay pa. Pag-amba niyang muli na mako ko, ay pinigil ko ito at sinubukan ko siyang kausapin pero wala na talaga. Ayaw ko man na gawin to pero yun na lang talaga ang tanging paraan. Sinipa ko siya sa sikmura kaya medyo napalayo ito sa akin. Dinaig pa niya ang aso dahil sa bilis nitong kumilos. Lira, pasensya ka na pero kailangan ko tong gawin. Para sa kapayapaan mo at ng iyong katawan. Gawin mo na anak. Mas matutuwa siya sa'yo kung yan ang gagawin mo. Tay, pumasok na kayo sa loob at wisikan niyo ng langis ang pinto. Dali na, pasok na, Nay. Pero anak, paano ka? Nakita ko pang hinila na ni Itay si inay papasok sa loob ng bahay. Kaya mas makakagalaw ako dahil alam ko naligtas sila doon. Kinuha ko ang patalim sa likod ko at nang sumugod muli si Lira sa akin ay sakto sa tiyan niya nasaksak yun. Nakanganga pa ito at ang mga kuko nito ay tumama sa liig ko. Napaiyak ako kasi mukhang ako na naman ang dahilan. Biglang bumalik sa dating mukha si Lira. Nakangiti ito sa akin kaya mas lalo akong napaiyak. Lira, patawad. Hindi ko gusto pero ito yung dapat. Salamat. Salamat, Lia. Ang nanay ko, ha? Samahan mo siya. Oo, pangako. Mahal kita. Buwisit ka. Walang silbi. Ako nang papatay sa'yo. Pagbagsak ni Lira sa akin, ay dahan-dahan ko siyang inilapag sa lupa. Kahit pa may putik doon. Pero mas nagulat ako nang bigla na lang sumulpot sa harapan ko ang isa pang aswang. Sinakal ako nito at nakaramdam ako ng sakit sa likod dahil malakas na isinandal nito ako sa puno. Gigil na gigil ito sa akin kaya nahihirapan akong makahinga. Bata ka nga. Pero anong taglay mo? At mabilis mong napuksa ang bago kong yanggaw, ha? Bitawan mo ako! Dudurugin kong mga buto mo at putol-putulin ko ang katawan mo. Tay, umalis ka na dito! Nabitawan ako nito dahil nasaksak ni Itay nang itak ang braso nito. Agad naman akong itinayo ni tatay dahil pabagsak akong lumagapak sa lupa. Nagsisigaw ang aswang dahil doon kaya tumayo ako habang hawak ko yung aking leeg. Ayos ka lang anak? Nasaktan ka ba ha? Ayos lang po. Delikado yun, Tay. Paano kung kayo po yung nasugatan? Tumabi muna po kayo sa likuran ko. Kaya ko na po to. Sigurado ka ba? Ang mundo't pagi. Heto anak, hihina yan dahil may sugat siya. Buwisit talaga kayong mga tao. Papatayin ko kayong dalawa ngayon. Ako yung kalabanin mo. Ikaw ang mamamatay dahil wala kang puwang sa mundo. Halimaw! Sumugod itong muli pero ikinumpas ko lang ang kamay ko, sabay hawak ng buntot pagi. Tumama ito sa lupa at bumalik patungo sa kanya. Nasugatan ang dibdib nito kaya nagulat pa ang aswang dahil hindi nito marahil napansin ang tangan kong bagay. Nanlaki pa ang mga mata niya at paatras mula sa kinatatayuan para kumuha ng buwelo. Bumulong si Itay sa akin at sinabi nitong mukhang nasaktan sa buntot pagi. Nagdudugo kasi ang dibdib niya. Kaya sumugod ako kahit na hindi ako sigurado kung mapupuruhan ko siyang muli. Ikaw ang mawawala sa ating dalawa. Para yan kay Lira na niyanggaw mo. Hindi mo ako kaya. Mas malakas ako sa'yo. Tingnan na lang natin, tanda. Lia, anak, gawin mo na. Lia, anak, tapos na. Opo, Tay. Huwag po kayong mag-alala. May kalalagyan sa akin to. Pagtapak ng mga paa ko sa lupa ay hindi ko na hinayaan pa na makasugod sa akin. Nais kong ipaghiganti si Lira dahil sa ginawa niya dito. Marami pa siyang pangarap pero hindi niya na yun matutupad
Dahil sa walang hiyang aswang na to, hinampas ko siya ng buntot pagi sa dibdib kaya napasigaw muli ito. Umatras ng kusa ang kanyang mga paa. Pero hindi ako titigil hanggat humihinga pa ang salot na ito. Muli sa mukha naman niya ang pangalawa kong atake. Kaya nang takpan nito ang mga kamay niya, ang sariling mukha, ay hinampas ko itong muli sa likod. Kaya halos lumuhod na ito sa sakit. At ang panghuli, hinuha ko ang patalim na nakasuksok sa likuran ko. At ito ang ginamit ko para tapusin ang buhay ng walang hiyang aswang na to. Hinawakan ko ang ulo nito sabay lastlas sa kanyang leeg. Tsaka ko ito ipinilipit, bagsak sa lupa ang katawan niya at ang bali niyang ulo. Napasalpak ako sa lupa habang muling naglandas ang aking mga luha. Napatay ko na po ba siya, Tay? Matatahimik na po si Lira. Oo anak, nagawa mo. Napakahusay mo. Nasaan po yung katawan ni Lira? Ibalik po natin sa nanay niya, Tay. Andito anak, bilisan niyo para malagyan ng damit yung katawan niya. Tumakbo ko patungo sa bangkay niya. Matagal ko pang tinitigan ang mukha nito bago ako tumayo. Binuhat siya ni Itay. At kahit mahina ang ulan ng mga oras na yon, nilakad namin ang daan na madilim para maiuwi siya. Ilang minuto rin yon at nang malapit na kami, ayon din ang tsempo ng paglabas ni Aling Agnes. Kaya niya kami nakita at patakbo kaming sinalubong. Anak ko! Saan niyo siya nakita, Gani? Sa bahay namin, Agnes. Wala na siya. Aling Agnes, ilibing niyo na po siya. Hindi na po babalik si Lira. Nakikiramay po kami sa inyo. Agnes, nandito kaming mga kasama mo. Tutulungan ka namin para makaalpas dito. Salamat sa inyo. Ang buhay ay maiksi lang. Maging mabuti at responsable para sa huli ay hindi ka magsisi. Wakas.